ano, fuel pressure regulator ito. So yan. Okay, 60 siya. So once bunutin natin itong mga automotive at takpan yung ano niya, yung vacuum hose. Okay, so aangat yan, dapat aangat yan. Okay, ngayon bunutin na natin. Bunutin ko yung hose mga automotive, tingnan nyo kung aangat siya. Pag hindi yan aangat mga automotive, so it means sira yung ano natin, fuel pressure regulator. Okay, bunutin ko mga automotive, so tingnan natin yung gauge. Bunutin ko tapos takpan ko tong hose line, vacuum line. Okay, tingnan natin kung aangat see. Kasi nakikita nyo, naka-steady siya mga automotive, hindi umangat. See? Dapat aangat yan, tataas yung ano niya, pressure niya, pressure gauge. See, tinakpan ko, may hangin yan. See? See? Kahit takpan ko, wala, hindi siya aangat, dapat aangat yan. Okay? So ganun pag-check, pag sira yung ano, fuel pressure regulator mga automotive. See, balik natin, walang nangyayari. See? Wala, gumapalo lang siya ng konti. See? Dapat pag tinanggal mo tong vacuum, aangat yan dyan. See? Tataas yung ano niya, yung indicator sa gauge natin. Okay, walang nangyari. See? So meaning sira tong spring dito, yung diaphragm niya mga automotive. So yan ang palitan natin ngayon. So at least alam natin. So yung leak, titingnan pa natin kung saan yung leak. Okay? So yun ang first test. Bunutin to. Yan, ibalik natin. Ibalik nyo. Tapos pangalawang test is i-rev nyo. Okay? Revolution natin. Once aangat siya mga automotive, papalo siya. So it means good to. Okay? Good. Once tataas tong gauge natin. Okay? So ngayon i-rev natin kung tataas siya. Pag hindi tataas, so it means sira talaga. Okay? As you can see, naka-steady siya sa 60. See? Bumaba pa nga yun. Okay? Dapat aangat yan mga automotive once i-rev mo. Okay? Okay? Nakakabit. And then, yan, naka-steady siya sa 60. Dapat papalo siya sa mga 65 or 60. Okay? Once i-rev mo siya. So, conclude natin mga automotive na sira ito mga automotive. Okay? So, ganun lang pag-check ng fuel pressure regulator. Okay? Thanks for watching.